si Supreme Court, nagdesisyon tungkol kay Smartmatic. Oo. Ano sinabi ni Supreme Court? Si COMELEC daw committed grave abuse of discretion in disqualifying Smartmatic. Basically, nung 2023 nung nagbi-bid out si COMELEC sa magiging elections provider ng 2025 elections. Naglabas ng memorandum ang COMELEC na dinidisqualify nila or binaban ng COMELEC na mag-participate in any bid ang Smartmatic. Ang dahilan nila, mga kotsero, ang basis nila is meron daw kaso sa Amerika, si Smartmatic. Ngayon, nag-file ng special civil action si Smartmatic under Rule 65. Rule 65, mga kotsero, ito yung sa Rules of Court, Rule 65, is the rule on certiorari, mandamus, and prohibition. Ang finay nila, certiorari, petition for review in certiorari dahil daw nag-commit ng grave abuse of discretion ang COMELEC amounting to a lack of or in excess of jurisdiction when COMELEC decided to disqualify Smartmatic in the bidding process. Ibig sabihin, sabi ng Smartmatic, bakit niyo naman kami tinanggal agad? Wala kayong karapatan, tanggalin kami agad as bidder dito sa COMELEC. As expected, tayo po ay magsha-shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala sa Pilipinas gamit ang Sendwave. At ito po ay real-time, almost real-time by the way, lalo kapag gagamit kayo ng app. Siyempre pag pawn shop, hindi real-time yun. Pero kung kayo po ay gagamit ng online banking, ayan, pwede nyo gamitin si Sendwave. Gagawin nyo lang ay download yung Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo pa account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, real-time yon. Sa mga bangko, real-time din yon, lalo na kung may online banking kayo. At sa mga pawn shops, again, sa mga pawn shops, of course, may yun, hindi real-time yung pawn shop. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit sa inyong unang padala. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Recently, April 17, pinaboran ng Supreme Court si Smartmatic. Ang dahilan ni Supreme Court, based on the rules ng COMELEC, dapat at least pinag-join nila sa bidding process. At the very least, binigyan ng pagkakataon na makapag-bid para magkaroon nga naman ng pagkakataon si Smartmatic na maipakita yung potential niyang serbisyo, yung amounts, etc. etc. Mukhang naitanong kanina sa parang may kapihan din sa Manila Hotel kanina. Tinanong si COMELEC tungkol dyan sa nangyaring decision na yan. Ang sabi ng COMELEC, oo, yung kaso pala ni Andres Bautista, isasama pala namin yun sa sagot sa sagot namin sa Supreme Court. Kasi magmo-motion pa raw sila Magmo-motion for reconsideration pa sila Dante, ano yung partikular na pakay ng US Justice Department sa pagpunta nila dito sa Pilipinas? Magandang tanghali, Aga. Ayon pa kay Chairman George Erwin Garcia ay nakipag-ugnayan itong US Justice Department sa kanilang sa komisyon at mayroon pa nga daw silang nakapanayam, Aga, na mga tauhan ng COMELEC. At kanina nga ay inihayag itong si Chairman Garcia sa isang forum sa Maynila na dumating nga yung mga taga-Justice Department ng United States o nagpunta sila dito sa Pilipinas mga ilang araw na ang nakararaan. Nakipag-ugnayan sila nakipag-ugnayan ang US DOJ hinggil ito sa kasong money laundering laban kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista.
pinaniniwala ang sangkot dito ang Smartmatic na nanalong bidder noong 2016 elections. Batay sa dokumentong nakuha ng UNTV kaugnay sa impormasyon ng kaso ni Bautista, binanggit na nakipagkutsaba ang dating COMELEC Agoy! chief sa isang election technology provider na pinaniniwalaan ng ito yung Smartmatic. Smartmatic. Ayon pa kay Garcia, nanghingi ng mga dokumento ang US authority tulad ng procurement papers mula sa kanilang tanggapan. Nagbigay naman anya ang COMELEC bilang bahagi ng Justice Treaty. Samantala aga, kinumpirma din ng COMELEC na totoo yung dokumentong lumabas hinggil nga sa kaso na isinampa kay Bautista sa isang korte sa Amerika. Subalit hindi naman nagbigay ng maraming detalye dito ang komisyon. Kaugnay naman sa lumabas na balitang unknown o hindi umano alam ang kinaroroonan ni Bautista at kung may warrant of arrest na ba laban sa kanya, ayon pa kay Garcia, ito sa kanilang aalamin sa mga otoridad ng Amerika. At kabilang din sa binanggit kanina ni Garcia, kaya nila o may matibay silang basihan. Kaya nila diniskwalipika ang Smartmatic para sa pagsali sa 2025 elections kaugnay nga dito sa kaso ni Bautista sa Amerika kung saan sangkot itong kumpanyang Smartmatic sa sinabing panunuhol umano sa dating pinuno ng komisyon. Yan mo nating update mula dito sa Grabe, Manila. no? Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. So, mga kotsero, apparently, hindi natin alam, nagulat na lang tayong lahat, may nagkaroon ng development sa kaso ni Andres Bautista. Yung Justice Department ng Amerika, parang DOJ nila, pero sa state yun eh. Hindi ko lang alam kung saang state. Yung Justice Department ng Amerika, pumunta sa COMELEC. Humingi ng mga papeles. Eto na. Nagki-case build up na, guys. Karma. Justice talaga eh. May hustisya talaga sa may hustisya ang Diyos talaga eh. So ngayon, mga kotsero, mukhang lumilinaw na totoong nagkaroon ng dayaan noong 2016. Naku, matutuwa ang mga loyalista na yun. Mag-iiyakan mga dilawan na yun. Kasi tagal nilang pinagtatanggol si Andres Bautista eh. Tagal eh. Taon. Buong term ni Duterte eh. Pinagtatanggol nila si Andres Bautista. Tapos all of a sudden, biglang may kaso na sa States. O bakit hindi binabalita ni Rappler to? Nung si Kibuloy yung lumabas ng naglabas ang FBI ng warrant of arrest, binalita agad ni Rappler. Ito, walang balita si Rappler. Bakit si UNTV ang nagbalita nito? Bakit si UNTV lang ang nagbalita? Bakit hindi ang mainstream? Ito yung kaso na i-file. Available naman to online. Madali naman. Ayan, sa Florida. Sa Florida siya. Ayan. US State District Court, Southern District of Florida. Ito yung number, case number. United States, criminal case, United States versus Juan Andres Donato Bautista. United States ko, criminal case. Kasi money laundering eh. Money laundering kasi eh. Lampasan na natin to, mahabang kwentuhan to eh. Lampasan na natin yung iba. Yung iba dyan, hin-highlight ko lang for my own reference. Para lang ba alam ko kung yung sequence ng kwento. Pero puntahan natin yung yung sa bribe na mismo. Meron kasing part dito. Ayan bribe payments to Bautista. Hindi, meron pa iwalay. Ayan attempted transfer of 500,000 for the benefit of Bautista. Uy! Si Company A. Etong sinabi. Ayan Hindi sinabi yung mga companies by the way. But allegedly, this has something to do with Smartmatic. And it's 3 subsidiaries. 3 subsidiaries, mga kotsero. So, si Company A and 3 subsidiaries at sa parte ni Bautista, 2 kumpanya at 1 kamag-anak. Ang tindi, guys. Ang tindi.
This is really, really elaborate, mga kotsero. Actually, nung binabasa ko nga to kanina, sabi ko, oh my God, Bautista is so smart. Kaso nahuli. Ano yung naging trigger nitong investigasyon na to? Kasi during this time, nasa Amerika na si Andres Bautista. Ang naging trigger nito, mga kotsero, itong investigasyon na to, laban kay Andres Bautista, ay yung yung sinabi ng asawa niya. In or around August 2017, Bautista's wife informed Philippine National Bureau, NBI, PNBI. So, nung 2017, in-out ng asawa ni Andres Bautista, si Bautista, that her husband had large amounts of unexplained wealth. She informed NBI's Anti-Fraud Division that her husband had approximately 1 billion Philippine pesos, sabi, or approximately 20 million US dollars of ill-gotten wealth. Uy, grabe! At their residence, she found foreign bank account information for Bauman, Shell Company X, and Shell Company Y. Ito sasabi ko sa inyo dalawang kumpanya. Shell companies. Ano yung Shell company? Essentially, mga kotsero, a Shell company is a fake business. It's a fake company. Pekeng kumpanya yan na binubuo sa isang tax haven. Binubuo yun doon. Bakit? Ayan, Cayman Islands, Bahamas. Bakit? Para hindi ka magbayad ng tax. At saka, stricto ang kanilang bank secrecy laws. Stricto, very, very strict. So, sabi that she previously did not know existed. Additionally, at the residence, Bautista's wife discovered stacks of cash of Philippine pesos and approximately 35 passbooks identifying multiple cash deposits at bank accounts in the Philippines held in Bautista's and family members' name that she previously did not know about. Based in part on this information, HSI, Homeland Security ng US, initiated an investigation that focused on employees of companies 2, 3, and 4. Company 2, 3, and 4, mga kotsero, ito yung subsidiaries o mga kumpanya sa ilalim ni Company A. Si Company A, allegedly, is si Smartmatic. So, merong mga inimbestigang empleyado sa companies 2, 3, and 4 ni Company 1. And their use of various overseas bank accounts of the company's vendor to bribe Bautista, a Philippine government official, for lucrative election voting machine and related service contracts with COMELEC for the 2016 Philippine elections. In addition, the investigation focused on Bautista's acts to launder his bribe proceeds related to the scheme. Kasi nga mga kotsero, ganito kasi nangyari. Di ba dito sa Pilipinas na-impeach siya? Nagkaroon ng impeachment complaint against Andres Bautista. Nung na-impeach siya mga kotsero, ano nangyari? Nagtago sa Amerika. So for the past 6 years, up until the present, he is in hiding sa Amerika. So ayan. Ito na yung detalye ng conspiracy to launder money in the US. Take note mga kotsero, di ba yung kay Kibuloy from the US to the Philippines? Kay Bautista baliktad. From his shell companies and bank account sa mga businesses or fake companies niya, si Philippine Metals Company tsaka si Philippine MSB Company. Galing dito, papunta ng Amerika. So kaya pabaliktad. Kaya siya kinasuhan ng money laundering. Papasok ng Amerika, hindi palabas. Okay. Kasi nga nasa States na siya. Si COMELEC, inaward ang kontrata kay Company 4. Si Company 4 ay subsidiary ni Company 1 na naka-base sa UK.
Alam niyo na 'yon. Oh. Allegedly, it is Smartmatic. Allegedly. Cyber libel is waving. Kaya kailangan allegedly. Oo. Allegedly, si Smartmatic. So si Comelec, inaward niya sa isang subsidiary ni Company 1 sa Pilipinas yung kontrata. The total of the contract is 199 billion US dollars. Million pala, 199 million US dollars. Almost 200 million. So, eto yung contract. Ngayon, syempre, si Comelec magbabayad. Magbabayad siya. Kanino siya nagbayad? Kay Company 2. Again, si Company 2, mga kotsero, ay isang subsidiary ni Company 1. Si Company 1 allegedly ay si Smartmatic. Ayan si Company 2. Dito nagbayad si Andres Bautista, si Comelec. Doon siya nagbayad. Tapos, kung babasahin niyo pa tong kaso na to, makikita nyo, gumawa pa sila ng fake contract. 2 fake contract. Para lang mai-transfer nila, isa, ipapakita na sa gobyerno, tapos isa, nahiwalay. Parang ganun. Parang 2 fake contract. Yung fake contract na yon kasama yung slush funds. Yung slush funds, mga kotsero, essentially, is a fund na itinatabi mo pang bribe for illegal purposes. Any fund that you use for illegal purposes is called a slush fund. Sa isang kontrata, nakanote yung actual amount. Sa isang kontrata naman, yung fake contract, nakanote, ang nakasulat doon is yung amount na may slush funds. Nabisto ni Amerika. Tapos ito na nga. Kwento. So si Company 4, nakuha yung bid. So malamang sa malamang si Company 4 yung nasa Pilipinas. The local counterpart ni allegedly Smartmatic. So binayaran si Company 2, another subsidiary. Si Company 2 naman, ayan, may pinasahan na contract amounting to 56,114,790 US dollars noong November 25, 2015 na ibinigay niya kay vendor A. Si vendor A. Ngayon, Diyos ko, ito pa. Etong si co-conspirator, si co-conspirator 1, 2, at 3, eto nakabase sa Pilipinas. Sila naman ay nagbayad. Kanino? Directed Foreign Company A to wire funds to Bauman Enterprise Limited and Philippine Metals Company, May 2016 to May 2017. Kay vendor A din napunta. Ngayon, ano nangyari? Si vendor A, siya ang nag-distribute ng pera na nakuhang slush fund. This is the slush fund. Yan yung slush fund. Siya yung naghati ng pera. Paano niya hinati? Si vendor A, pinadala niya yung pera sa 2 shell company. Ito, Shell Company X, Shell Company Y. Ang complicated, no? Ang galing eh. Ang daming layers eh. Naitago talaga ni Andres Bautista. Ang galing eh. Si Shell Company X, mga kotsero, ito, naka-base sa ibang bansa. Si Shell Company Y, ganun din, nasa isang tax haven. Etong 2 Shell Company na to, mga kotsero, nagpadala ng pera kay Bauman Enterprises Limited. Si Bauman Enterprises Limited, mga kotsero, is another shell company. Walang laman to. Walang laman yan. Shell company din yan. Pero ang beneficial owner niyan ay si Andres Bautista. Eto na, magkano ang mga pinadala? 500,000 hindi naging successful. Bakit?
Ni-reject ng bangko kasi nag-limit eh. So ni-reject, binalik sa sender. Nag-try sila ulit. 500,000, ni-reject, bumalik. Bumalik kay Shell Company. Kaya tingnan niya paikot-ikot, oh. Paikot-ikot. Oh. Yan. So paano nakuha ni Andres Bautista yung pera? Kung babasahin niyo yung kaso, ang pinadala nila, binawasan nila ng $25. So instead na 500,000, pinadala nila 499,975, parang ganun. Binawasan nila ng $25. Nung binawasan nila ng $25, pumasok. So, na-transfer nila ngayon kay Bauman Enterprises Limited na si Andres Bautista. Si Bauman Enterprises Limited, syempre, meron tayong tinatawag sa sa corporation code na na hiwalay ang kanyang personalidad sa pagkatao ng isang person. Pero pwedeng pwedeng ma-disregard yung separation ng ng personality ng negosyo at ng korporasyon at ng tao kung may fraud, kung may panloloko. So this time, ang ginawa, dahil may panlolokong nagaganap, tinratrato nila ngayon to na one and the same person. Si Bauman Enterprises tsaka si Andres Bautista. Ngayon, paano nakuha ni Andres Bautista yung pera? Paano mo nga naman ito maitatransfer? Ang laking halaga niyan. May limit. May limit yan eh. Hanggang 10,000 lang ang pwede mo ipadala eh. Ito ang ginawa ni Andres Bautista. August 23, 2016, nagpadala siya ng 960,000 sa isang family member. Paano? Loan daw, loan. Nagpautang daw yung kanyang kumpanya sa isang family member niya sa US. Dahil utang, nailusot. Utang eh. August 29, 2016, nakuha yung pera at ipinangbili ng bahay sa California. August 31, 2016. But mga kotsero, don't forget, this is a money laundering scheme. Di natin alam kung patuloy pa niyang pinag-aarian yung bahay na yan. Baka hindi na. Money laundering eh, lilinisin mo yung pera mo eh. Galing sa isang illegal transaction. So pinambili niya ng bahay. Maliban natin kung binenta na niya ng bahay na yan para makuha niya yung cash, di ba? So yun. Hindi pa dito natatapos. Meron pa. Meron pang 900,000 na December 16 to February 2017 na ni-redirect ni Shell Company X. Ito. Yan, hindi talaga pumasok yan. Bumabalik kay Shell Company X. Etong kay Shell Company Y, pumasok. Kasi nga, binawasan nila ng amount ng $25. So, ito ngayon. So, nire-redirect. Ni-redirect nila ngayon, nilipat nila. Pinasok nila sa isang negosyo sa Pilipinas. Ang pangalan ay Philippine Metals Company. Ang may-ari niyan, si Andres Bautista rin. Tapos, dineposit yung 900,000, nakuha ni Philippine Metals Company. Tapos, noong December 16 hanggang February 2017, dineposit ni Philippine Metals Company kay Philippine MSB Company, yung 900,000 na nakuha niya, kay vendor X, kay Shell Company X. Sino may-ari nito? Andres Bautista rin. Yun yung kaso. Tignan nyo naman gaano ka-elaborate ang ginawa nila dito. Ilang fake company ang ginawa nila para lang makuha to. Tagong-tago. Kung hindi lang illegal to I would call this genius.
Kung hindi lang illegal to eh. Kaso illegal. So this is a genius out of this is illicitly genius. Illegal to eh. Pero ang galing. Ang galing. Magkano ang total na ibinigay sa kanya? May 900,000 siya. Tapos meron pa siyang 1.2. Almost 2 million mahigit. So out of the 199 million contract na ibinigay kay allegedly Smartmatic, 2 million pala, $2 million kay Andres Bautista. Kaya pala ang tagal niya nakakapagtago sa Amerika. Ikaw na may $2 million. Ang daming layers nito. Si allegedly Smartmatic, hanggang dito lang siya, hanggang sa vendor A. Hanggang kay vendor A lang. Pero, yung mga representante niya, kay vendor A, which is under allegedly Smartmatic, sila yung nagde-deposit kay Shell Company X at kay Shell Company Y. At sila yung nagde-deposit kay Andres Bautista, na si Bauman Enterprises, si Philippine Metals, si Philippine MSB, at si family member. Tapos sasabihin nila, Marcos magnanakaw. Tigas ng mukha na itong mamang to. Ang galing, grabe. Mga kodyero, kung di lang talaga illegal to, I would call this genius. Ang layo nito kay Andres Bautista, hindi mo siya may kukonek eh. Alam niyo yung connection lang dito ni Andres Bautista? Etong tatlong to, si Bauman Enterprises na naka-base sa Singapore, eto sa Pilipinas. Yan lang ang connection niya. Buti na lang may piercing the veil of corporate personality. Diyos ko, grabe to. Ay, money laundering talaga guys. Money laundering talaga, promise. So siguro, yung nakita nung asawa niya, ni Andres Bautista, parte nung $900,000. Si Pacquiao, si Pastor Apollo, si Kibuloy, di ako nagmumura. Iba pa si Pacquiao. Yung kay Pacquiao, masyadong straightforward, masyadong simple. Kaya direkta agad sa kanya yung money laundering eh. Yung kay Pacquiao kasi, meron siyang foundation. Si foundation niya namamalimos. So syempre, pag namamalimos, bibigay sa'yo cash. Pag binigay sa'yo ng cash, mga kotsero, ang ginagawa ni Pacquiao, hindi niya pinapadaan sa ganito, masyadong pang matalino to, masyadong elaborate para maitago yung hindi arok to ni Kibuloy. Hindi to kayang isipin ni Kibuloy. Masyadong complicated to. Tatama rin mag-launder ng pera si Kibuloy nito. Alam niyo na 'yon, 'di ba? Si Kibuloy, mukhang pera. So, ang ginawa ni Kibuloy, simpleng-simple lang. Umupa siya ng private jet at doon niya pinasok lahat ng pera. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple si Kibs, mga kotsero. Very simplistic ang kanyang and very practical. Very simplistic yet very practical. Pinasok lang niya sa private jet niya. Nung pinasok niya sa private jet, lilipad na siya. Takore. Ganon. Etong kay Andres Bautista, medyo elaborate. Kasi, abogado si Andres Bautista and expertise niya talaga is corporate law. Si Andres Bautista. So, syempre, meron siyang inaalagaang pangalan, abogado siya, tapos may inaalagaang pangalan. So, kailangan talaga niyang itago sa iba't ibang layers. Si Kibuloy, hindi. Hindi siya ganon. Si Kibuloy yung pang tipong wala lang, magnanakaw lang. Tinakas lang yung nakaw niya sa eroplano, ganun lang. Buti talaga, alam nyo talaga ako naniniwala talaga akong kung ano yung gawin mo talaga, bumabalik sa'yo. Pag gumawa ka talaga ng mabuti, babalik sa'yo, times 10 ng kabutihan din. Pero kapag gumawa ka ng masama, times 10 din ng masama ang babalik sa'yo.
Sira bigla pangalan mo, no? Kaya pala hanggang ngayon, hindi pa rin siya makabalik. Tapos na yung ano eh, tapos na yung kay Digong, di ba? Yung term ni Digong. Di ba, pinapa-aresto siya sa NBI? Hindi siya umuwi, di ba? Tapos na yung term ni Digong eh. Usually, mga ganyan, matapang pag uuwi na eh. Uuwi na ng Pilipinas. Ito hindi makauwi. Alam mo sa malamang, nasa watchlist na to ng Amerika. Baka nasa immigration watchlist na siya. Grabe, no? Ganito gumawa ng krimen ng mga dilawan. May utak. Yung nung panahon ni Digong, pag gumagawa siya ng krimen, wala eh. Barubal eh. Madumi. Alam na alam agad, matitrace agad sa kanila. Pero mga dilawan, pag gumawa ng krimen, may utak. But anyway, joke lang yan, joke lang. But not really. It's a joke, but not really. So, ayan. Pero at least, alam niyo mga kotsero, at least ba kahit na natagalan. Took a while bago kasi 2017 pa siya iniimbestigahan. Imagine, 2017 pa siya iniimbestigahan ng Homeland Security. Walang kaalam-alamang mama. Nakakatakot mag-ooperate ang Amerika. Grabe, walang kaalam-alam si Andres Bautista, ino-operate na siya. Kung ano yung gagawin mong masama, ibabalik sa'yo 10 times ng kasamaan na ginawa mo. Kapag gumawa ka mabuti, 10 times din ang ibabalik sa'yo ng Panginoon. And I think this time, mga kotsero, mukhang makakasagot ng maayos ang COMELEC sa Supreme Court natin. Na dapat nga talagang tanggalin si Smartmatic sa ating electoral process. And if possible, Senator Amy, baka naman pwede mo nang i-hearing in aid of legislation to. Okay, you deserve that round of applause. God bless all of you, and I'll see you in our next Coach Jared Live. God bless you. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?